kung naghahanap ka ng motor na pwede sa lahat ng klase ng kalsada, mapa-on and off-road man yan, ay ito ang motor na ating tingnan. Let's go! Boss Motovlog. Pag sinabing trail ready ay pwede itong motor na to na i-consider mo dahil pwede siya pang on and off road kahit sa kalsada, mapa urban riding, pwede siya dahil sa kanyang mga headlight, at pwede na ring isabak sa mga kabundukan ng Pilipinas dahil napakalaking ground clearance na 285mm, no? Medyo mataas lang ang seating height na ito, sa mga 5'5" in height pababa medyo tipo kayo at mahihirapan kayo rito, pero kung gusto nyo talaga yung motor na ito ay a matter of familiarization lang po sa motor at paggamay para hindi ka matakot sampahan ang motor na to. Tama-tama to sa mga malalaking tao. Ito yung kuya o tinatawag na big brother ng XRM 125 na sikat din dito sa atin sa Pilipinas. 150cc itong mga bossing at talaga namang handang sabakin ang lahat ng kakalsadaan sa Pilipinas gamit lang ang motor na ito. Bukod dito sa CRF 150 na trail ready ay pwede mo rin i-consider ang mga ibang brands gaya ng Kawasaki KLX 150, meron din sa Yamaha WR 155 at isama mo pa yung mga China brands na naglabasan na very affordable, pero syempre iba pa rin talaga pag Big 4. Andyan makikita mo yung tibay, kalidad ng pagkakagawa at availability ng mga pyesa. And speaking of availability, isang Honda sa pinaka-available na mga pyesa dito sa atin sa Pilipinas dahil nga napakasikat nito rito sa ating bansa at sila rin ang mga pioneer pagdating sa mga motorsiklo. Kaya naman hindi ka babibigo pagka CRF 150 ang nais mong motorsiklo, ay kayang tumagal up to 100 years basta nandyan po ang after sale support ng inyong mga motor. Kagaya ng XRM na halos dekada na rin, same as CRF 150 na po pwede mong maging motor pang habang buhay at riding body mo sa araw-araw. At bago natin ituloy ang video ay inaanyahan kitang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipollow na rin ang ating Facebook page. Yan, makikita nyo dyan yung kanilang bagong display ng CRF 150. Ito ay Honda, pwedeng pang trail, pwede rin pang urban riding, pang araw-araw dahil 150cc lang. Hindi ito masyadong malakas sa gasolina, less maintenance dahil hindi pa po to liquid cooled. Air cooled lang po ito, sapat na yung makina nito na 150cc at makikita nyo sa kanyang upside down telescopic fork. Maganda yan, napakahaba ng upside down telescopic fork na yan para naman ready na yan pang trail. Naka disc brake po sa harapan, disc brake din yan sa likuran mga bossing. Pinalakas ito ng 149cc to be exact. 4-stroke to, 2 valve, single overhead cam, air cooled ang kanyang cooling system. Meron po yang electric and kick starter mga boss. At kayang sumipa ng 12.2 horsepower. So ano to, parang 12 kabayo ang sisipa, So talagang ang motor na to tinono ng Honda para ready yan pang on and off road. Kaya mong libutin hindi lang ang Pilipinas maging buong mundo kayang lakbayin itong CRF 150 dahil magaang lang to. Tamang tama to pang hatak sa mga matatarik na kamundukan at hindi ka rin mabibitin sa speed dahil nga pwede mo siyang i-on and off-road sa kanyang mga gulong, pwede mong palitan, pwede ka kagaya nito na naka-all-terrain na siya,
pwede mong palitan yan ng pang city riding na gulong. 21 po ang sukat ng gulong nito sa harapan, 70-121. Sa likod naman 18. So mas maliit ng konti kaysa sa harapan. 90-100 sa likuran mga bossing. At yan, maganda rin yung kanyang cover ng tangke nyo, no? Yung CRF, cover po yan na plastic, pero yung pinakatake, ayan, yung black na yan, makikita nyo. Ang ganda ng kombinasyon nito, CRF. Meron ding heat guard yan sa inyong muffler, yung papuntang muffler, Ayan, makikita nyo, may kick and electric starter po yan. Ang seat height ng motor na to ay nasa 863mm mula po sa pinakaupuan hanggang sa ground po yan. Ground clearance naman mula dun sa pinakailalim ng makina hanggang sa tinatapakan nyo, 285mm naman po. Hindi po ito kagaya ng mga automatic na piga ka lang ng piga ng silinyador. Ito po may kambyada po ito. 5-speed po ang meron dito sa CRF 150 at wala kayong malalagay dito na anik-anik o yung mga gamit. Wala po itong compartment. Kumbaga kung maglo-long ride po kayo, kailangan nyo ng saddle bag at magdala po kayo ng extra bag na rin o kaya maglagay po kayo ng top box para meron po kayong pwedeng mapaglagyan. Digital na po ang kanyang meter panel at lahat naman ng detalye na makikita mo para sa motorsiklo mo, odometer, speed meter nandyan. At meron din yung pass switch, high and low beam, andyan din po. Ang busina, left and right signal light nandyan po sa bandang kaliwa. At makapit na handlebar grip. At nandito na rin po ang inyong clutch lever kapag nagpapalit po kayo ng mga keyrings nyo. So kailangan talaga pag gumamit ka nito, skilled rider ka na, marunong kang magkambyo ng motorsiklo. Dito naman sa may bandang kanan, ito naman po yung inyong ignition switch, kill switch, nandyan na rin po. At dahil sa motor na to, upright positioning kayo, talagang iwas ngalay kayo dito. Para ka lang nagbibisikleta na nilagyan ng 150cc na makina. So ganyan lang po ang pakiramdam ng pagdadrive ng ganitong klaseng motorsiklo. Naka-bulb type po ang mga ilaw niyan kung mapapansin nyo, maging yung mga turn signals niya bulb type. So madali po yung i-maintenance, palit-palit ka ng bubilya pag napunde. Ganon din po sa likod, bulb type. At mapapansin nyo nakahiwala yung kanyang mga turn signals, hindi siya kasama sa isang box. Kumbaga, very visible ka talaga rito pagka liliko ka ng pakanan o pakaliwa. Sa muffler, baka manibago kayo kasi nakaangat po siya at malapit na sa upuan. Pero huwag po kayo maag-alala na mapapasok kayo dahil nga may muffler guard naman po yan. Kaya pwede pa rin po ito sa mga gustong umangkas. Ang price range ng motor na ito nagkakahalaga ng 148,000 to 150,000 pesos. Depende po sa kasa na mapupuntahan nyo. At kung gusto nyo pa ng hulugan, pwede rin po available dito. Punta lang po kayo dito mga bossing. At kita-kit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli. Paalam.